Sabi nga nila, may mga tao talagang dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Sa oras at sa lugar na akala natin wala namang espesyal, isang gabi lang, isang haplos lang, pwedeng magbago yung takbo ng puso mo. Ako si Josh at ito ang kwento ko. Kwento ng isang simpleng kliyente na sa dulo, hindi lang basta serbisyo ang binayaran ko, kundi pagmamahal na natagpuan ko sa pinakakakaibang paraan. Galing ako nun sa isang pagod na linggo. Tambak na trabaho, overtime, at wala na halos tulog. Parang binugbog ako ng mundo. Kaya isang gabi, naisip kong i-treat ang sarili ko. Hindi sa pagkain, hindi sa alak, kundi sa masahe. Naghanap ako ng online ng malapit na spa. Yung tipong legit, pero medyo may plus. Gets mo na yun. At doon ko unang nabasa ang pangalang Lego, Expert Therapist. Medyo natawa ako. Lego? Ano to? Laruang pambata. Pero out of curiosity, siya ang pinili ko. Baka kasi matibay din, gaya ng blocks. Pagdating ko sa spa, tahimik, dim light, amoy eucalyptus na parang relax agad yung kaluluwa. Pagpasok ko sa room, may kumatok. Tapos biglang bumukas ang pinto. At doon ko siya nakita. Si Lego. Tangina, gwapo. Hindi yung tipong artista pero yung tipong once na titigan mo, hindi mo na kayang bawiin yung tingin mo. Matangkad, moreno, broad shoulder, at yung mata niya parang laging may kwento. Naka-white shirt siya at black na pants na medyo hapit. Ngumiti lang siya at nagpakilala. Sir Josh, ako po si Lego, ang therapist nyo tonight. Hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang pagod ko o dahil sa ngiti niya, pero parang biglang gumaan yung pakiramdam ko. Habang nagseset up siya ng oils at saka tuwalya, nagkukwentuhan kami. Ang daldal niya pero sakto lang. Nakakatawa, hindi awkward. Yung tipong parang matagal na kaming magkakilala. Sir, anong trabaho niyo? Sa office. Ikaw, matagal ka na ba dito? Mga 2 taon na, sir. Dati akong construction, kaso napagod ako eh. Mas gusto ko kasi na yung trabaho na nakaka-relax ng tao at ng sarili. Sabay kindat. Napaisip ako. Putya, may masahista ba to o manunukso? Nagsimula na yung masahe. Una, normal lang. Oil sa likod, himas dito, hagod doon. Pero habang tumatagal, iba na yung nararamdaman ko. Hindi na lang physical relief. Parang may dumadaling na kuryente sa katawan ko. Lalo na nung maramdaman ko yung kamay niya na parang may sariling isip. Tumatagal sa balikat ko tapos minsan dumadampi sa gilid ng braso ko. Sir, relax lang. Akong bahala sa inyo. At doon ko napagtanto, hindi lang pala katawan ko ang narelax. Pati puso ko.
unti-unting gumigising. Akala ko nun, simpleng masahe lang ang kailangan ko para mawala yung pagod ko. Pero hindi ko inakala na sa isang haplos, may magsisindi ng apoy na matagal ko nang pinapatay. Unang gabi pa lang namin ni Lego, may kakaibang connection na kagad. Hindi ko alam kung trabaho lang ba para sa kanya ang lahat. O baka naman, katulad ko, may nararamdaman din siya. Sa susunod na gabi, doon ko marirealize kung saan nahantong ang bawat hagod ng kanyang mga kamay. Sabi nila ang masahe ay para lang sa katawan. Pero paano kung ang bawat haplos ay may kasamang kwento? Paano kung ang bawat hagod ng kamay ay may naiibang init na hindi kayang ikubli ng oil o ng dim light sa loob ng kwarto? Ako si Josh at ang pangalawang gabi ng pagkikita namin ni Lego, mas lalo akong nahulog sa mga kamay niya. At sa mga ngiti niyang parang gamot sa lahat ng pagod ko sa buhay. Pagkatapos ng unang session namin ni Lego, hindi ko talaga siya makalimutan. Para bang may naiwan na marka, hindi sa katawan kundi sa isip ko. Laging bumabalik yung ngiti niya, yung mga biro niyang sabay, may halong lambing, at yung pagod niya na parang alam kung saan ako pinaka nangangailangan. Kaya isang linggo lang ang lumipas, bumalik ulit ako. Siyempre, siya agad yung hinanap ko. Sabi ng receptionist, Sir, gusto niyo ulit kay Lego?" Sagot ko naman, kung pwede, siya lang lagi." At doon ko siya muling nakita. Parehong suot, parehong ngiti. Pero iba yung pakiramdam. Kasi ngayon, hindi na lang ako kliyente. Para bang may connection na kami. Pagpasok ko sa kwarto, nagtawanan agad kami. "Sir Josh, grabe. Na-miss niyo ako kaagad? Parang ako yung vitamin niyo ah." Wika niya. Sabi ko naman, kung ikaw yung vitamin C ko, araw-araw akong healthy. Sabay tawa siya pero ramdam ko yung hiya na may halong kilig. Habang minamasahe niya ulit ako, nagkukwentuhan kami ng mas personal. Teka lang, Lego. Lego ba talaga yung pangalan mo?" Tanong ko. Sagot naman niya, "Nickname lang kasi sabi nila, mahilig ako bumuo. At kahit anong mabasag, kaya kong ayusin." Napatahimik ako. Ang lalim ha. Pero sa totoo lang, habang sinasabi niya yun, ramdam ko na hindi lang sa mga bagay siya bumubuo. Pati ata sa puso kong dati ng durog. Parang kaya niya ring ayusin. Tapos bigla siyang nagtanong habang nasa likod ko siya, "Sir, may jowa po ba kayo?" Nagulat ako. Wala matagal na." Bakit? Gwapo ka naman, mabait ka pa." Nambobola ka pa ha? "Hindi sir, totoo kaya yung sinasabi ko." At doon ako kinabahan kasi yung tono niya, hindi na pang kliyente. May laman, may pahiwatig. Nung patapos na yung masahe, biglang tumigil siya sandali. Sir Josh, okay lang ba kung minsan kahit wala kayong booking, makita pa rin kita?" Wika niya.
Parang natigilan ako. Di ko alam kung parte lang ng charm niya yun para bumalik ako bilang customer o kung genuine talaga. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko kayang itanggi na gusto ko siyang makita kahit hindi lang bilang masahista. May mga pagkakataon sa buhay na hindi mo may iwasang magtanong, trabaho lang ba o may ibig sabihin? Paano kung ang taong nakilala mo sa isang iglap, unti-unting nagiging bahagi ng araw-araw mong iniisip? Ako si Josh, at sa ikatlong kabanata ng kwento namin ni Lego, masasaksihan nyo kung paanong isang simpleng imbitasyon para sa kape naging simula ng isang mas malalim na koneksyon. Pagkatapos ng pangalawang masahe, hindi na ako mapakali. Yung tanong niya kung pwede ba raw kami magkita kahit walang booking, paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko. At isang gabi, bigla akong naka-receive ng message mula sa unknown number. Sir Josh, Lego to. Free ka ba bukas? Kape tayo, sagot ko. Tangina, nagulat ako. Hindi ko binigay yung number ko pero ayun, miracle. Siguro, sa spa records niya kinuha. Medyo illegal pero sige na nga. Kung siya naman, okay lang. Kinabukasan nagkita kami sa isang maliit na cafe malapit sa spa. Casual lang si Lego. Plain white tee, faded jeans, rubber shoes. Ang simple pero malinis siyang tingnan. Ako naman, nagmukhang overdress kasi galing pa akong office. Sir Josh, ayos lang ba na dito tayo? Tanong niya habang nag-o-order ng ice latte. Ano ka ba? Huwag ka nang mag-sir. Josh na lang. Wika ako naman. Okay, Josh. Sabay tingin niya sa akin tapos ngumiti. Yung tipong ngiti na parang may electricity. Habang nagkakape kami, mas nakilala ko siya. Lumaki siya sa probinsya, panganay sa 3 magkakapatid. Nagtrabaho siya sa construction bago napunta sa spa. Simple lang yung pangarap niya, makaipon ng sapat para makapagpatayo ng maliit na bahay para sa pamilya. Ikaw Josh? Tanong niya sa akin. Ako? Wala eh. Trabaho, bahay, tulog. Ganun lang. Wika ako. Sayang. Mukha ka pang masarap kasama sa adventure. Medyo natawa ako. Masarap agad. Wika ako. Kasi masarap naman talaga kausap yung taong kagaya mo. Wika naman niya. Landi alert pero imbes na mainis, kinilig ako. Pag-uwi, sinamahan pa niya ako hanggang kanto. Habang naglalakad, medyo dumidikit siya sa akin. Yung tipong parang aksidenteng sumabit yung braso niya sa braso ko hanggang sa bigla siyang huminto, tumingin sa akin at nagbigay ng linya na hindi ko malilimutan. Josh, gusto kong maging totoo sa'yo. Oo, masahista ako. Oo, trabaho lang dapat to pero ewan ko, iba ka eh. Hindi ka lang basta kliyente sa akin. Wika niya. At bago pa ako makasagot, ngumiti siya ng tipid, naglakad pa palayo. Iniwan ako nakatayo, tulala, at tinatanong ang sarili ko, ano bang pinasok ko? Isang linggo ulit ang lumipas bago ko ulit nakita si Lego.
Pero ngayon, hindi na sa spa, hindi na sa cafe. Nagyaya na siyang magkita sa isang maliit na karinderya malapit sa terminal. Pagdating ko doon, nandun siya. Nakaupo sa bangkong kahoy, naka-t-shirt at kumakain ng tapsilog. Kumaway siya kagad sa akin. Josh, bilis, kain tayo. Masarap dito, mura pa. Hindi ako sanay kumain ng ganun. Simpleng lugar. Pero dahil kasama ko siya, parang hindi na mahalaga kung saan kami. Habang kumakain, napansin ko na medyo tahimik siya. Hindi kagaya ng dati na daldal, laging may patawa. Kaya tinanong ko, "Hoy, okay ka lang?" At ito, nagkibit balikat siya. "Okay lang, sanay na." Wika niya. Sanay saan? Sanay na ako lagi yung inaasahan ng pamilya. Ako yung panganay eh. Ako yung padala rito, padala roon, pero minsan nakakalimutan ko na yung sarili ko. Napatingin ako sa kanya. Di ko akalaing may ganun siyang dinadalang mabigat. Yung taong laging nagpapatawa, laging nagmamasahing parang walang pagod. Sa loob-loob pala, pagod na din. Bigla siyang ngumiti, pero ramdam kong pilit yun. Teka, sorry ah. Hindi ko dapat binubuhos sa'yo. Wika niya. Ano ka ba, Lego? Kung kailangan mo ng makikinig, nandito ako. Wika ako naman. Nagkatingin na kami sandali. Yung tipong titig na hindi na simpleng kaibigan lang. Yung tipong kahit maingay ang paligid, parang kami lang dalawa ang magkausap. At doon ko nasabi, alam mo, di ko alam kung paano pero gusto kitang laging kasama kahit wala tayong ginagawa. Kahit dito lang, tapsilog lang. Ngumiti siya. This time hindi pilit at alam kong totoo. Sabi niya, "Salamat, Josh." Pag-uwi namin, sinamahan niya ulit ako. Habang naglalakad kami, biglang umambon, walang payong. Kaya tumakbo kami papunta sa waiting shed. Basang-basa kami pareho. Pero imbis na mainis, nagtatawanan lang kami. Hanggang sa unti-unting natahimik kami. Nagtitigan at sa ilalim ng ulan, halos idikit na niya yung mukha niya sa mukha ko. Hindi pa naghalikan pero ramdam ko, konti na lang at babagsak na kami sa parehong damdamin. Matapos yung gabing naglakad kami sa ulan, halos hindi na ako mapakali. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung mga titig niya, yung mga salitang binitiwan niya, at yung sandaling halos maglapat yung labi namin pero pinigilan namin pareho. Hanggang sa siya na mismo yung nag-chat. Sabi niya, "Josh, free ka ba bukas? Samahan mo ako. May gusto akong ipakitang isang lugar sa'yo." Sagot ko naman, "Saan naman?" Tapos sabi niya, "Secret, basta sundan mo ako." Kinabukasan nagkita kami sa terminal. Casual lang ulit siya. White shirt, short, tsinelas. Ako naman parang nag-date outfit. Nahiya tuloy ako. Sumakay kami ng jeep tapos naglakad papunta sa isang tahimik na park na may maliit na kubo. Doon kami umupo. Ang daming bata. May mga naglalaro ng habulan. May matandang nagja-jogging. Ang simple ng paligid pero
Parang ang gaan sa pakiramdam. Dito ako lagi pumupunta kapag gusto kong huminga. Wika niya. Ang ganda naman dito. Ang tahimik. Sagot ko naman. Katulad mo. Wika naman niya. Nagulat ako. Kaya sabi ko, ano raw? Tulad mo, tahimik. Nakaka-relax. Wika ulit niya. Habang nakaupo kami, nag-open up siya ulit. Josh, hindi ko na alam kung tama bang sabihin to, pero gusto ko lang maging totoo. Hindi kita nakikita bilang kliyente. Nakikita kita bilang tao, bilang kaibigan, at baka higit pa. Parang sumabog yung dibdib ko sa narinig ko. Di ko alam kung dapat bang matawa ako o kiligin, pero sa totoo lang, gusto ko ring ilabas yung nasa loob ko. Lego. Pareho tayo. Natatakot ako, kasi baka isipin mo na trabaho lang to, baka may mali, pero hindi ko rin maitanggi. Gusto kita. Natahimik kami. Yung tahimik na hindi awkward, hindi puno ng damdamin hanggang sa bigla siyang humarap sa akin at marahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mainit ang kamay niya. At doon sa gitna ng park, na puno ng tawanan ng mga bata at hunin ng mga ibon, doon namin unang pinili ang isa't isa. Hindi pa halik, hindi pa sobra. Pero yung hawak ng kamay na yun, sapat na para simulan ng lahat. Pagkatapos ng hawak kamay naming dalawa sa park, halos gabi-gabi na kami nagkikita ni Lego. Minsan sa kape, minsan sa karinderya, minsan kahit sa simpleng paglalakad lang pauwi. Hindi na ako nagbubuk ng session sa spa. Parang wala na kami pakialam sa trabaho niya kapag magkasama kami. Isang gabi nagyaya siya sa apartment niya. Medyo kinabahan ako pero pumayag na rin. Simple lang sabi niya. Hindi ka naman magugulat kung puro instant noodles lang yung laman ng kusina ko. Pagdating ko, maliit lang yung unit niya. Isang kama, isang mesa, maliit na TV. Pero malinis, maayos, at mabango. Amoy fabric conditioner ang mga kurtina. Pasensya na. Wala akong pangbisita na lugar sabi niya habang naglalagay ng 2 baso ng iced tea. Ano ka ba, Lego? Okay lang basta kasama ka, okay na. At ito, napangiti siya, yung tipong parang pinilit niyang pigilan pero hindi niya kinaya. Habang kumakain kami ng noodles at nagkukwentuhan, biglang may moment na natahimik kami pareho. Ang lapit niya, ramdam ko yung init ng hininga niya. At bago ko pa namalayang kumilos, unti-unti siyang lumapit. Josh, pwede ba kitang halikan? Wika niya. Hindi na ako sumagot. Ako na yung pumikit. At doon nagtagpo yung labi namin. Una marahan, parang nagte-testing lang. Pero nung magtagal, mas naging totoo. Mas naging masidhi. Yung tipong matagal nang pinipigilan pero ngayon, pinakawalan na. Wala nang atrasan. Pagkatapos ng halik, pareho kaming napatawa. Grabe, parang high school lang, sabi ko. Oo nga pero ang totoo, matagal ko na tong gusto. Wika naman niya.
Di na ako nakasagot. Tumingin lang ako sa kanya tapos pinikit ko yung mga mata ko para sa isa pang halik. Mas mahaba, mas mainit. At sa gabing yun, natutunan kong hindi lahat ng lihim kailangang manatili sa dilim. May mga lihim na dapat mong yakapin kahit gaano kakomplikado. Pagkatapos ng gabing unang naghalikan kami ni Lego, naging mas close na kami. Halos araw-araw magka-chat kami. Tuwing pre siya, lagi akong dumadalaw o niyayayang kumain sa mga paborito niyang simpleng kainan. Sa bawat saya, unti-unti ring sumusulpot ang mga tanong. Isang gabi habang naglalakad kami pauwi, bigla siyang naging seryoso. Josh, may aaminin ako. Wika niya. Kaya ito, napahinto ako. Ano yun? Josh, may ilang kliyente pa rin akong naging malapit dati. Hindi ikaw yung una pero ikaw lang yung hindi ko kayang bitiwan. Tahimik ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako kasi ako yung pinili niya o masasaktan kasi hindi pala ako yung una. Hindi ko naman to pinlano. Sana maintindihan mo kasi totoo, trabaho lang dapat ang lahat pero sa'yo, hindi ko na kayang gawin yung trabaho. Hindi na. At eto, huminga ako ng malalim. Lego, hindi ko kailangan na maging una. Ang mahalaga, sana ako yung huli. Napangiti siya pero ramdam ko yung lungkot sa mga mata niya. Yun nga din yung gusto ko Josh. Pero alam kong hindi magiging madali. Dumating yung gabi na nagkasabay kami ng mga barkada ko. Kaya nagkayaya na uminom at napilitan akong isama si Lego. Una okay naman pero nung may isa sa kanila na biglang nagtanong ng, "Uy, Josh, tropa mo ba yan o jowa mo?" Bigla akong napatigil. Di ko alam yung isasagot ko. Di ko alam kung aamin ba ako o tatawa para lang maitago. At bago pa ako makapagdesisyon, si Lego na mismo ang sumagot. "Tropa lang." Sabay ngiti. Parang may kumurot sa dibdib ko. Di ko alam kung bakit ako nasaktan. Kahit alam kong wala pa namang malinaw sa amin pero sa loob-loob ko siguro gusto ko rin sanang umamin. Pag-uwi, tahimik lang kaming dalawa hanggang sa siya na yung nagsalita. Josh, sorry. Hindi ko kasi alam kung handa ka na Hindi ko rin alam kung handa na ako pero sana maintindihan mo. Takot lang ako. Niyakap ko na lang siya. Sabi ko, okay lang Lego. Hindi naman natin kailangan madaliin basta huwag mo kong iiwan. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, medyo lasing si Lego pero kontrolado niya pa rin. Ako naman tahimik lang sinusundan yung hakbang niya. Josh, alam mo ba, ikaw lang yung nagpatibok ng puso kong parang bato. Wika niya. Napatawa ako ng bahagya. Bato agad? Hindi ba pwedeng kahoy lang na natuyo? Wika ako. At itong ngumisi siya. Sabi niya, hindi ba to pero nung dumating ka parang binuhusan ng apoy. Napalunok ako. Di ko alam kung dahil ba sa alak
O dahil sa lakas ng loob niya, pero ramdam ko yung bigat ng mga salitang yun. Pagdating namin sa kanto malapit sa apartment ko, bigla siyang huminto. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mga mata niya, seryoso pero malambing. Josh, pwede ba kitang hawakan? Bulong niya sa akin. Hindi ako agad nakasagot kasi sa totoo, hawak na niya ako. Hindi lang sa kamay, kundi pati sa damdamin. At eto tumango ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Mainit at mahigpit. Para bang sinasabi ng palad niya na nandito ako. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Magkahawak kamay at sa bawat hakbang pakiramdam ko mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Di ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod pero sigurado ako hindi na to simpleng masahista at kliyente. Ito na yung simula ng isang bagay na mas malalim. Sabado ng hapon wala akong booking kaya pumayag ako na nayayain si Lego sa bahay nila. Una kong beses na makapasok sa mundo niya. Hindi bilang kliyente kundi bilang espesyal na tao sa buhay niya. Pagdating ko, sinalubong ako ng nanay niya. Ah, ikaw pala si Josh. Ngiti nito. Tapos sabi pa niya, lagi kang kinakwento ng anak ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kinabahan ako pero maramdam kong totoo ang ngiting iyon. Tumingin ako kay Lego at nakita kong namumula siya. Ah, ma, wag naman po. Bulong niya. Doon ko naramdaman, hindi na ako sikreto sa kanya. Hindi na ako simpleng kaibigan lang. Sa kwarto niya habang magkatabi kaming nakaupo, napansin kong may maliit siyang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya yun. Lumabas ang mga lumang diploma, medalya at litrato. Alam mo ba, Josh? Dati, pangarap kong maging physical therapist kaya siguro napadpad ako sa pagiging masahista. Pero nung makilala kita, parang bumalik yung dating pangarap ko. Yung manggamot na hindi lang ng katawan, kundi ng puso. Di ko mapigilan na mapaluha. Hinawakan niya agad yung pisngi ko. Uy, drama mo naman. Biro niya. Ngunit seryoso yung titig niya at sa unang pagkakataon, nalikan niya ako. Hindi na yun yung lambing lang, isa yung halik na puno ng pangako. At sa halik na yun, naramdaman ko na yung tunay na masahe, ang masahe ng puso. Na tanging siya lang ang nakakaalam kung paano gawin. Isang taon na mula nung unang hawakan ni Lego yung kamay ko sa isang sulok ng spa. Ngayon, nasa ibang eksena na kami. Nakasuot siya ng barong, ako naman nakapolo. Nasa harap ng lahat ng mga kaibigan at pamilya. Hindi ito kasal, pero engagement party namin. Habang nagsasalita si Lego, halos maiyak ako. Ito yung sinabi niya. Hindi ko kalaing darating yung araw na makikilala ko yung isang Josh. Yung taong nagpakita sa akin na hindi lahat ng hawak ay trabaho. Minsan, ang simpleng dampi kayang magbukas ng puso. Nagpalakpakan ng lahat. Ako naman halos hindi makapagsalita. Pero nung ako na yung nagbigay ng salita, ang lumabas sa bibig ko si Lego,
Ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Kung dati iniisip ko na hindi ako karapat-dapat magmahal at mahalin, pinatunayan niyang karapat-dapat din akong mahalin ng totoo. Lumapit siya sa akin, sabay hawak sa mukha ko. At doon sa harap ng altar, hinalikan niya ako. Walang pakialam sa sasabihin ng mundo. Kasi ang pagmamahal namin, totoo. Ngayon tuwing hinahawakan ko yung kamay niya, naalala ko ang lahat. Ang unang booking, ang mga tawa, ang mga iyak, ang mga yakap at ang unang halik. At naiisip ko, lahat pala ng sakit at ng pagod, ng pangarap, ay nagdadala sa isang tao sa tamang tao. Ako si Josh. At ito ang kwento ng buhay ko. Kwento ng isang masahista na natutong magmahal at minahal pabalik. At sa huli masasabi kong ang pinakamasarap na masahe ay ang pagmamahal ng totoo. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.